usapan. May kwentong barbero, may kwentong kutsero, ang makakainkwentro mo, pati mga pilosopo. Ito'y larawan ng buhay sa bawat kanto, mga sentimiento at reklamo. Sa kamara de kalsada, ibuhos na ang nadarama. Dito'y tumambay na nakibalita. Dito'y tumambay na nakibalita. Gising-gising na po! Tayo ay magpuntahan na dito sa Pondahan! Kuya Daniel! Natutulog ako, gigising talaga ako pag nadinig ko ito. Ganun sa tenga. Masyadong animated eh, ulitin mo nga. Good morning mga kasambahay! Gising-gising na po! Tinatayang namin kung bakit iba hindi nakakakanta sa umaga. Pero pagdating sa gabi, dun lang merong boses. Yun lumalabas, oh. Pero pag ganyan ang timing. Magandang timbre. Umaga pa lang, maganda na. Naibuga na eh. Favorable. Tinanong ko ito kahapon. Pinapa-profile kita ngayon eh. Naku, todas. Kasi sabi ko, ikaw ay isang karpintero. Anong tool na gagamitin? Ano sabi niya? Sabi niya sa akin eh, ano ba yung sagot mo? Martilyo. Martilyo. Ipayada hammer, oh. Pukpok. Pamukpok, di ba Martilyo. pamukpok? Tama. Aha. Alam ba yung Dalawang gilid. yung gilid ng martilyo? Ba, ayan. Ito yung dalawang gano'n. Ang tawag doon, cheek. Chick. Chick to chick, ha? Oo. Chick to chick. Ang martilyo, napaka-phallic ng symbol. Oo nga, oo. At saka yung dalawang gilid eh, chicks ang tawag doon. Naku. Nung... Pisngi. Parang may May ibig. Ano ito, kumbaga, natural sa kanya. Ang pamumukpok po. Bagay. Mas maganda yung natatawa ka sa umaga pa lang. Bisa lagi. Nakasimangot eh. Pero nung araw, yung mga caricature na inaatak yung babae tapos may pamalo yung lalaki. Kasi kwan yun. Bakit? Ay, yung parang barok. Di ba yung ano yung mga ano? Para pang pinukpok yung babae tapos atakatak. Hila-hila pa sa Parang buhok. walang ligwan, papaluin ka lalat sa ulo tapos atakin ka. Hila-hila pa sa buhok. Parang pabuhay talaga ako. Maraming hindi nag-file ng susi. Nang? Susi. Yung statement of contribution and Sa Comelec, expenditure. oo. Statement, oh. Wala bang nakakatawang ano muna. Princess. Oo, Politika na talagang agad tayo, hindi na. di ba? Siguro hindi na sila magiging politiko. Kasi merong kanyan eh. Disqualification. Disqualification. To hold public Baka ayaw na, office. Ayaw na ayaw nila na. maging politiko. Malamang. Di raw pa upuin eh. Iba na Oh, yung iba na nanalo, hindi pa upo eh. Hindi pa upuin. Siyempre, batas yun eh. Pag nag-overspend ka naman, Unless di ka nag-file. Hindi mandado ka rin. Hindi ka pa upuin. Patayo na lang. patayo. Patayo na lang. Tatayuin ka Pwede na. naman nakatayo ka, presidente ka, nakatayo ka. Hindi ka pa pupwestuhin. Ano ba pwesto talaga ng presidente? Ang pwesto ng presidente, Laging nakaupo. Sitting. Hindi naman. Sitting president. Sitting president. paano ba tatawagin ng doktora? Hindi naman sitting, hindi naman standing eh. Kumbaga, status quo yun eh. Paano? Status quo. Paano yung maging status quo? Paano eh? Paano? Status quo. Ano ba yan? Ano ba yan? Paano naging status quo? Quo. Quo. Ko. Presidente si talaga eh. Sitting, di ba? Ang gamit. Sitting president. Sitting president. The sitting president. Ha? Pag inano, natanggal na. Natanggal na sa pwesto. Parang hindi ako kontento, Yun no? ang ano eh, ginagamit Pero mo madalas, eh. ginagamit yun, ano? Sitting. Pwede naman siguro incumbent, Sitting. magiging Pagka medyo... sinabing sitting, wala kang ginagawa.
Kaupo ka Medyo lang. religious ka pa pagka incumbent. Incumbent upon me. Oo. Con. Nag-iisip ako eh. Sa kumbento. Dati presumptive. Ganun na. Elect na siya. Pagka Kasi presumptive, nagpano ang Hindi ibig pa eh. sabihin ay believable. Believable. Tompa Iba-ibang yun. term eh. Hindi pa siya, Iba, oh. hindi pa siya napoproclaim. After the proclamation, ang tawag sa kanya, President-elect. Yan ang sabi. Pagpapasok pa lang, Yun ang gusto incoming. niya. After Tawag. being a president-elect, ano na? Yes. Pag na ano na, pag na-declare na, ano na? After his oath taking, sabay July 1, he is now the incumbent president. Napunta pa sa kumbento. Incoming nga eh. Incoming pa lang eh. Eh, paano daw pagka nabago yung form of government, magiging federalism, yung BP daw, walang masyadong gagawin pag nangyari yun? Hindi na lang gagawin. Ang Wala sabi nang ni... gagawin ano. Sino ba may sabi? Bakit pagka... Mawawala daw yung pwesto ng vice president. Bakit mawala? Oo nga, pag Sino naging may sabi? federalism Magmumukhang na. ano na lang siya. Paano gawin sa Vice President? Si speaker, parang Talyon Alvarez. Prime Minister na lang, gano'n? Aba, panalo na si Coco, ah. Siya na ngayon. Si Coco ba na lang? Hindi si Senate Alan? President. Oh, hindi si Alan. Ano Paano sila? naman si Cayetano? Talaga? Oo, bumigay na si Drilon. Bumigay na rin si Cayetano. Cayetano. Oh, di, ano. Pati si Soto, Eh, kakampi na expect niya. pa naman ni Cayetano siya ang ano. Sabi niya, may bilang daw siya para maging Apat. Senate Ang sarap pa. Ang bigat sila na naman ang pinag-uusapan natin. Ganun talaga eh. Ang Ibahin dami natin tayong maghanap- pwedeng pag-usapan sa mundo. Sige, pag-usapan Bakit natin. kailangan palungkutin natin ang ano Artista. natin? Pag-usapan artista. Pwede yun. Showbiz. Pwede. Busy kaya buhay. Ha? Anong doktora ang palagay ninyo yung nangyari kay Bina Morales at saka kay Cedric? Cedric Lee. Yung bata. kinidnap. Oo, yung bata. Yung sinabi kinidnap, pero meron kasi siyang Nasira. visiting 90s. buwan eh. Sino Privileges. Ha? Sino yun? Cedric Lee. Sabi niya showbiz dapat Yun yung showbiz na dala ka yan eh. food Oo. sa Yung kondo. nanapak. Oo, Punta ka sa kondo. Yan yung si dala ka food sa Yung tawa kondo. lang ang tawa pag nini-interview. Tapos, may anak pala sila ni Bina Morales. 7 meron years talaga? old na. Oo. Hindi totoo kung may Tapos, anak ko. tapos yung ngayon, nagpunta ata siya ng Europa. Tapos, meron kasi siyang visiting rights eh. Doon sa bata. Ang ginawa niya, 9 days na, hindi pa niya sinasauli yung bata. Yun ngayon ang problema at humingi siya ng tulong sa korte kung bakit ganon ang nangyari. May iyak siya at nagkaroon daw ng trauma. Yung ganon, doktora, kasi gusto ni Custody, ni Bina Morales na padaanin sa isang doktor, kagaya ninyo na kung kasi yung bata hindi raw masyadong mapalagay na ngayon, iba na iniisip Pero niya. naibalik yung bata. Naibalik na po. Naibalik na po. Ilan taon ho yung bata? 7 ata or 9. Ganon. 7 mga years old 7 po. ata. Okay, depende po kasi kung sasabihin natin na traumatized yung bata considering na may visiting rights yung Ama. Pero one day Tatay lang. naman yan yung paano matotrauma. Unang-una, it can be in a way na kaya na traumatized dahil kasi syempre sanay siya na nandun siya sa pilong ng Nung nanay nanay, niya. oo. So pangalawa po, kung sakasakaling yung bata nag-i-insist na gusto nang umuwi, tapos hindi nakauwi, Hindi nga raw pinauwi. yun nga, yung situation po na yun, ang magto-traumatize doon, not necessarily dun, tungkol po dun sa tatay. Kasi yung sitwasyon niya na gusto ko na umuwi, tapos hindi siya makauwi. Dahil kasi paano kung nasa ibang bansa nga naman sila, so magkakaroon ng difficulty talaga. So yung situation po na magkukos nang sabihin natin na matatakot na yung bata dahil kasi baka may posibilidad na every time nalalabas sila ng ganitong lugar, it will serve as a reminder na ay, dito ako nagtagalib, dito ako parang akala nila na nakulong. So may posibilidad po na talagang traumatize siya dun sa event but it doesn't necessarily follow na na-traumatize siya dun sa tatay niya. So pag ganun po yung sitwasyon, talagang yung bata po even immediately needs debriefing na yung nangyari sa'yo, nagkataon lang na napatagal ka sa ganitong lugar. Babae Kasi, ba yung... Briefing. so dapat talaga,
Debriefing. Briefing. Oo. Oo nga, brief dapat. Debriefing. Term lang. Term lang. Parang sa military. Tapos meron po, Ito naman ang kausap ko. Sa military, debriefing, di ba? Ito head shrinker. Oo. Kausap ko Traumatize eh. traumatized. So, pag dinidebrief po ang isang tao, kasi kailangan masabi niya yung sitwasyon. Kaya umiiyak siya o hindi. Paulit-ulit mong sasabihin, yung tatanungin, o sige, ano nangyari sa'yo, ganyan. Huwag niyo po sasabihin na, huwag ka na umiyak. Hindi, kasi kailangan ma-express niya kung anong nararamdaman. Para may labas. May labas niya. Para from there, makikita po nung psychologist or ng psychiatrist kung ano po talaga ang problema. Meron ba talagang traumang nangyari or wala. So, pag nakita niyo na kung ano talaga yung problema, then i-diffuse. Ibig sabihin, hindi mo kailangang palakihin yung sitwasyon na, kailangan na pagdating sa korte. Wala pa namang demandahan. Parang pagdating sa korte, siguraduhin, ganyan yung sasabihin. No, sasabihin mo, sige, kung ganyan sa tingin mo, nararamdaman mo, ano ang pwede natin gawin? Gusto mo, bukas na tayo mag-usap, kinabukasan, para sa ganon, mas relax ka, mas maiintindihan natin yung sitwasyon. Ganon po yung mangyayari. Hindi po pwede na habang nagdi-debrief ka, palalakihin yung sitwasyon hanggang sa umabot sa punto na ninervyusin na naman yung tao, parang gano'n dahil kasi paulit. You have to make it a point na maging klaro yung sitwasyon hanggang sa gano'n makalimutan niya o ma-relax. Kasi po, pag bata, madali pong ma-debrief or yung tinatawag natin mawala yung trauma dahil kasi napaka-resilient ng bata. Unlike pag sa matanda, paulit-ulit pati. Kasi mas matindi yung imagine. Parang torturing. Parang iniisip at iniisip lalo. Pero yun naman ng mga bata na kagaya ngayon, di ba, hinuhuli na ngayon yung mga kabataan. Di ba, yung gaganyan-ganyan. Sinusona. Tapos yung kahapon, ini-interview yung bata, bakit ba ayaw nyo sa magulang nyo? Yung tatay ko, nagsusugal, nagiinom, nanay ko, nandun sa binggungan. Wala naman kami makain. Wala kami matiran. O, ganun. Paano naman yung bata? Yung halimbawa sa DSWD, sabi nung taga-DSWD naman, binabalik namin sa magulang. Maya-maya naman, andi dito na naman ho. Nasa lansanan, hindi raw naman mapalagay sa bahay. Paano walang makain? Pinakamagandang yung solusyon na hindi temporaryo. Sa tingin mo, ano pinakamagandang pagka nakuha roon sa dadalhin dapat? Okay, kung sakasakali nga po na meron tayong ahensya nga, katulad ng DSWD, ang mahirap po kasi, padami ng padami yung nandoon at akala nung ibang mga tao pagdating sa ganyang pagkakataon, meron po talaga nag-a-abandon ng mga anak eh. Parang, okay na sila doon, nandun na. Parang tinatanggal po nila yung responsibility bilang isang magulang. I guess, kahit po nasabihin natin na merong ahensya na tutulong sa mga bata, meron din pong ahensya na itong mga magulang ay talagang bibigyan ng kaso. Dahil kasi nakakalimutan nila yung pagiging responsabling magulang or sasabihin nila, tama ho kayo, yung nagbibingo, na naglalasing lang. Ba't pa sila nag-anak? Didimanda. Tapos wala naman silang responsibilities. Ayaw nilang pag-aralin yung mga bata. Tapos sasabihin, bakit ayaw pag-aralin? Kulang sa financial. Palagi na financial. Ditang sweldo. Didimanda doktora yung nanay. May liability sila. Di ba meron pong tinatawag na na yung aiding and abetting. Alam niyo, tsaka abandonment. Kaya nga sinasabing gano'n na pag yung minor de edad yung biglang nagtanan, tapos yung isang partido may kakayahan sasabihin ganun, ang dinidemanda magulang. Dahil kasi parang sila pa yung nagsusunod sa anak na magtanan daw. Yung mga ganung kaso. So, hindi naman siya pananakot, pero sana eto na yung pagkakataon na meron ding awareness ang mga tao kung ano talaga yung mga batas natin at dapat ipatupad yung mga batas natin. Dapat yan, Yung kwan naman, doktora. RJ, pasensya ka na. Yung kasi naguguluhan ako. Hindi, ba't kailangan kita pagpasensya? Yung mga marami ang katanungan kasi kay doktora. Wala kasi siya nung isang Sumesenyas na sa akin sa headline. Jong, ano Jong? Baka. Headline. Ayan na, PNP and CRPO naka-full alert dahil sa pagdagsa ng may 2.6 na milyong estudyante sa Lunes. Senator Coco Pimentel, may suporta na ng mga senador bilang susunod na Senate President.
Incoming Philippine National Police Chief Ronald De La Rosa hindi takot sa banta ng mga drug lords. 4 na Malaysian crew members na dinukot ng Abu Sayyaf Group pinakawala na. North Korea, muli umanong binuksan ang plutonium production plant ayon sa Estados Unidos. Parang gano'n, kaya nagselos yung... Ayun, sinasabi ni Dupara. Gordon. Si Porky. Introducing. Paano mo Yan, tingnan mo yung suot, digong na tingnan digong. mo ito, digong. Oh, Digong. ito yan naman, no? Galing pa itong ano? Saan? Sa Gago. Henry Hill. Ano? Henry Hill. Anong Green Hill si Henry Hill? Grabe naman, bumaba yung Malapit. Wala ko sa Green Hill. bumaba yung bahay. Galing sa ibang bansa. Galing sa Luan. Yan ang pambansang gamit ng Pilipinas ngayon. Checker. Checker. Bakit? Ay, uso. Ba't mo tinatanong si Doktor? Profiling. Sa, Tungkol sa damit. kasi maraming nagsusuot niya dahil yan ganyan ang paborito ni Digong. Hindi, ako dati pa naman naka-checkered na naman. Wala pa naman si Digo. Oo nga, kaya Wala pa si Digong. pinapaalam ko, binabanggit ko para malaman nila na itong si Digong, ikaw ang sinundan. Yan, maganda yan. Yun ang Ito maganda. yung sinundan ni Digong. Iniiba na yan. May epekto ba yun sa syudad natin? Abay, bakit Hindi naman nagaya. nakakahanga ito eh? Davao yan, kaikot Ganun ba? Nakaikot na ito sa Davao. Ano ba yung doktora? Visayas. Yung ginagaya mo yung ano, sa tao, pananamit. Ba, hindi. Idolize. Oo. Yung paghanga mo sa pananamit, kasi si Porky naman hindi, nauna siya. Nauna siya. So wala talagang pagbabasehan na sabihin mo nang gagaya siya. And then, ang ganitong klaseng estilo, matagal na siyang nag-checker, matagal nang may naggaganyan na played, na klase ng pananamit. So nataon lang na yun yung naging parang simbolo nung isang tao. Maaring ang sasabihin, ikaw yung nanggagaya, pero actually hindi. Gaya nung si Atienza. Yung mabulak naman yung kanyang polo. Trademark yun. Trademark Si Barry niya. mo, Atienza. Magagalit siya sa kay Duterte. Ha? Kung sino-sino pinagkaaway mo. Nagmumura. Sino-sino pinagmumura mo. Pati mga taga-media minumura mo. Iyang bagawain ng matinong presidente. Ganon, Sabi di niya, matino? Oo. Hindi pa naman ho siya dinideclare na presidente. So siguro talagang kinakailangan na mas maigi mabigyan ng tamang orientation ng ating presidente. Dahil kung hindi siya yung sanay na masyadong highlighted yung buhay niya, nasanay siya na ganito yung environment niya. One thing, sa isang tao po kasi may mga defenses tayong tinatawag. Ang defense mechanism nito, ito yung pamamaraan para kung may mga stressful situation na darating sa buhay natin, mas madali tayo makakope. One, na talagang ideal na nagiging coping mechanism na isang tao, yung sinasabing denial. Parang pag sinabing ganun, uy, alam mo, ganito lang ang itsura mo, nang ganyan. Tapos ikaw mismo sabihin, hindi naman ganun, wala. Diba? So yun po yung pag-deny. Ngayon, pangalawa po, yung rationalization or intellectualization na sinasabi. Ito yung pamamaraan na pag sinasabi mo na, I'll think about it. Parang tapos, pero actually, parang iniisip mo na kung paano mo didepensahan yung sarili mo. And another thing, yung pong tinatawag nating sour graping. Na, di ba, pag merong sasabihin ganito, hindi ko naman talaga problema yun. Siya nga yung dahilan, kaya nagkaganito kasi ko. Yung ganon. Sarang sisisihin mo yung ibang tao, kaya ganito yung behavior mo. Tapos meron naman pong tinatawag na projection, yung dahil galit na galit ka, parang or hindi mo masabit sa taong ito na galit ka, ang titiryahin mo yung ibang tao. May mga ganun po eh. And then it works in the sense na unconsciously nagagawa nyo na yun kasi nasanay po kayo na ganito ang pamamaraan nyo para sa ganun. Hindi kayo maaapektuhan sa isang sitwasyon. Yung bang, doktora, may tatanong ako. Yung bang pumaraan Si Porky. Nagtanong na ako kanina eh. May pamamaraan, yung bang pamamaraan ni incoming president na sinasabi niyang may 3 general na sangkot sa droga,
maraming politiko na sangkot sa droga, more or less mga 30 mahigit or 35. na pinagre-resign niya. Alkalde, Yung ba, ano ba sa tingin mo doon, Doktor? Yung ba'y warning na. warning o mayroong ibig sabihin ang presidente? It might Nasabi serve na nga as... Hindi na siya... Ibig sabihin, Hindi, yung mas malalim sinabi na niya. Mas malalim. Nahulog ang Mas pamara. malalim. Hindi, kasi ang Si hirap Dr. naman Ray. kung sasabihin natin na outright yung mga pangalan ng taong yun. Tapos ngayon, kasi ikaw, halimbawa, pag binanggit, o isa sa mga si General RJ, will you say Promoted na, ba? Involved sasabihin mo ka. gano'n na involved ka? Involved Hindi. ka, oo. Di ba ayaw niyong madinig yung pangalan niya? Dahil kasi sasabihin niyo outright, hindi. Bakit ako ma-involve dyan? Di naman ako ganun. So, parang, kaya nagiging generalized ang pagsabi ng isang tao rather than on a specific perspective. Kasi kumisan tayong mga tao, pag tinanong na, uy, alam mo si ganito, ay ikaw ba't ganyan ang ginawa mo? Di ba ang sasabihin niya, imbis na aaminin, ang tatanungin, sino nagsumbong sa'yo? Ay! So, yun yung mga, so may depensa ka kagad na gano'n. So, might as well, gumagawa siya ng pamamaraan na imbis na mapahiya kayo, gawin niyo na Tama. lang, or parang you exit. Kasi wala naman siya sinabanggit na pangalan eh. Sinabi lang niya, kayong tatlo na nandyan mag-resign na sa kayo. krami. Wala binabanggit ang pangalan. General. Huwag ninyong hintayin na hiyain ko kayo. Naku, Yun ang sabi niya, mag-resign. doktora. Na hintayin, hiyain ko kayo. Hindi ba yun nagkikreate ng maraming kaaway? Actually, kahit hindi pa man siya nagsasalita, marami na. Marami na Yung, kaaway. yung the way he talks creates yung possibility na magkakaroon siya talaga ng kaaway. Paul, So, mas Thank you, maigi, thank you. mas maigi na, Lumiwanag. na gano'n na imbis din na talagang sabihin niya na impulsively, kasi kung minsan nasasabi niya ng dire-diretso na walang kapreno-preno, dapat dumiretso na lang siya dun sa taong yun para at least, di ba, kumisan tayo pag kinausap natin ng maayos sa isang tao, di pa pwedeng maganda yung graceful exit na Graceful sinasabi. exit. yung kasing 35 politiko sinasabi ni incoming President Digong, doon niya sinabi yun sa harapan nung nandoon yung mga congressmen na nagpulong-pulong sila doon sa coalition nila. Nung pumunta ng LP? Oo. Yun yung RJ, doon niya sinabi yun. Pero doktora, aside naman doon sa Masyadong ano, yun, naglalagay sa hindi maganda ron sa 35 Ano kaya at yung sa mensahe? buong kongreso. Ano mensahe Dahil may doon? sinabi kang lahat, addict ba, gano'n? hindi, sangkot sa droga. May Sangkot pagkasangkot sa droga. Sangkot. Oo. Ano yun? Ano Pero hindi yun? naman sinasabi addict. So, ibig sabihin, Kasi hindi pa rin nahuhuli talaga yung mga kwan eh. Yung mga loan. Ay, kasi, pero siguro kayo baka madali na kasi 5 million ang reward. Gagawin mo yung 10 million eh. ikaw, hindi, sa kanya, Mag-bounty hunter na lang tayo. 5 milyon. 2 million doon sa... Yun namang mga, yung mga drug lords, Nag-offer. nag-ano naman ng pondo, 10 milyon. Double. Pag Double. nadali niya. Ganon. Ano ba gusto mo? Mag-bounty hunter tayo doon kay Digong para ano, sa 5 million yun. Ang bounty Sabi, hunter. bakit pa ako sa 5 million? 10 million 10 ako. million ako. Babo, isasasama Malaki, ka? double. Kay Digong, Aba, 20 gaganunin si Digong. At saka si... Malay mo kung ako makagano, may 10 milyones ako. Oh, 10 or the suspect. Isipin mo yung isang Nakita mo, government employee na Kailangan nagtrabaho yung for 20 years. Nakita Hindi mo, ka naman meron ka makakatanggap ba- ng 10 million. Meron. Di ba? Siguro nagtataka, ba't nakapagkwentuhan ito na ibig kaya si Digong dahil 5 milyon lang ano niyan. Ang butante na 15 million. Lugi pa kayo. Oo. Bulutan na. Pero usapan ninyo. Pero pinag-uusapan. Hindi, doktora, ang tanong ko, doon naman sa ano naman ang magiging, kumbaga, sa tao, doon sa pinapangalanan o sinasabihan ni Digong, ano pwedeng maging reaksyon ng isang tao? Ano, makakaisip ba ng masama or doon sa inaanohan niya na mga sangkot sa droga? Ang mahirap kasi kung talagang malinis yung pangalan mo tapos nasama ka dun sa pagbibintangan, it will Masakit. create talaga parang ano ba tong Not taong only to? for you but for your family. Oo. Involved yan. Usually, yung mga taong nai-involve sa ganyan, parang sinabi niyo sa showbiz, di ba? Jaded na sila dun sa mga pwedeng maging bashers nila. Parang gano'n. Ang mahirap, yung pamilya na maapektuhan, Yes. yung mga anak na maapektuhan. Parang, di ba noon, pag sinabing gano'n na Napoles,
paano kung naka-apelido mo lang? Di ba kung minsan ikaw kaagad bibigyan na, ay, kamag-anak mo ba si ganito? Tapos parang and then it will turn out na hanggang sa maapektuhan ka na kahit na, di ba talaga kamag-anak mo yung mga Kung gano'n? minsan kamukha na lang ni Napoli, sabihin, kamukha mo si Napoli. Dati, kamag-anak mo, apelyido. Ngayon, pagkakamukha mo, kamukha mo ni Napoli. Ganon din gagawin mo. Yung parang, Oo, nagkakaroon ng mga Si Coco gano'n. Pimentel na ba, ang pwede maupong Senate President? Do you think? Siya na, di ba? Si Coco? Pero di ba may binamagat naman sa kampo ni Villar? Di pa tapos ang laban. sabi, hindi, bumigay na. Gandhi na. Oo, talagang ano Sinabi na na. eh. Kahit si Drilon, bumigay na rin. Bumigay na rin si Drelo. Bumigay na si Drilon. Ang daming Majority bumigay. na lang siya. Ito kaya bakit ganito? Kaya nga nakipag-coalesce na ang ang LP. Kahit doon sa kwan, baka doon din mangyayari sa Kongreso. Sa Senado, nakakwan na. Si Ano po? Cayetano, Pero yung pera ako, na Blue Ribbon Committee. si Bakit sa Cayetano. government natin, siguro sa pagpasok ng bagong gobyerno, sana mabago na yung mga patakaran. Ng ibang, about LTO. Sa LTO, pag nagkuha ka ng lisensya, aabutin ka ng napaka-anim na oras. Pinatagal nyo kasi si Porky. Hindi nyo pinatagal eh. Diba? Tapos ganito, wala pang ID. Until na walang ID. Meron na sinabi na ni Dondon. Inabi ko na yan ng isang Jacket pa lang yun eh. Hindi, bilhin mo, sa amin, August pa. Lifted na yung kwan. Jacket. O, lifted na. Pero ang inaano ko, di ba? Meron tayong National Printing Office. Ako, ang tanong ko lang, no, bakit ipinagagawa pa sa ibang bansa? Hindi kaya, merong Hindi, talaga, siya. Meron lang akong punto maganda eh. Pero kasi, di ba, bakit pinagagawa pa sa ibang bansa? Kailangan pa ng mga security code na galing na iba. Yung bang security code, hindi ba natin kayang gawin? Mahirap yun eh. Hindi ba kayang gawin sa National Printing Office yung pag-ano? Kaysa naman makontrata ka sa mga private companies, nadadayain ka. Samantala, meron naman tayong, di ba, National Printing Office na kaya naman gawin yan. Bakit kinokontrata pa sa ibang bansa yung ID natin, yung lisensya natin? Samantala, pwede naman sa Pilipinas gawin yun. Yes, tama si Porky. May point. Kasi ito lang, sa recto lang eh. Sa recto University. Kaya inuhuli na sila Oh, di ba? Pero Kasi mag-umpisa naman yung nakakapagtaka, plaque. nakakapaglabas sila ng ID na kopya ng lisensya natin. Parehas lang. Parehas na parehas. Hindi, okay, peke, granting peke. Yung bang security code na sinasabi ng LTO hindi ba kaya nating gawin? Wala bang kayang pwedeng wala bang kayang pwedeng gumawa no? Gumana na. Nagtaray na. Karanin. Yung mga ganong simbolo. Ano yung mga ganon? Yan ang mas magandang pag-usapan. Hindi na ako ng 92 at doktoran niya ako ng 92. Meron pa ng mga ganitong edad na tumagal, hanggang bandang huli nag-bikini open. Ano na? May tawag, meron po tawag Late na, bloomer. latent homosexuality po yung Hindi yun ang hindi na natin. Bakit Hindi, wag baguhin na. Kilala ko yan eh. Hindi kasi ang topic natin doon sa LTO at Lumundag na nga rin yung eh. mga lumundag doon sa LTO. Kasi marami ang tataka eh, marami. Hindi mo kuha ka ng ID ngayon, makukuha mo yung lisensya ID mo is 28 August o Wala pang September, jacket October. yan, ha? Nabibigay lang papel. Wala pang jacket, oh. Sana nagtanong-tanong ka Ito kung ba makukuha merong mo agad yung biometrics? gano'n. Oo. Kasi Ang ako, LTO po ba may tinanong ko muna biometrics? nung Di ba nag-renew. Wala. LTO ba may Ang LTO ba biometrics? may biometrics? Wala. Yeah, meron. Meron Kasi di ba pag yun- nagtatamp ka. Lahat may biometric. Saka yung picture. O, di ba automatic na yun? Safety feature na kaagad Yeah, yun? safety Meron So, may lalabas protection sa silang kanta- nilalagay. Actually, yung ibang mga ID card, kan ba, katulad sa immigration, yung binibigay na I-card, may chips pa yun eh. Para hindi talaga mapeke. Na kasi, Chips yan, pang-taya? Hindi, yung may maliit na May microchips siya. Para sa passport. Yung ba yung chips ahoy? Pwede yun, pwede. Maganda kong tata. Chips ahoy. Hindi kasi pag Yung yung ano ganun, ano na eh, sa iba kasi ang bilis lang yun eh. Pag yung talagang ano eh. Ang SSS. pinagtataka nga, ako, bakit hindi ba kayang gawin sa Pilipinas o kailangan pa Alam sa mo, abroad dapat- para mag-import? dapat Pati yung kayanin plaka yun eh. natin, kailangan pa ba sa abroad o safety SSS. feature? Kasi nagagawa niyan. kung hindi mo na kinakailangan magkaroon ng safety feature kung talagang lahat na madali yung proseso. Once na naging madali yung proseso,
hindi ka na mamimeke at pupunta pa ng recto eh. So ang tendency kasi para sinabi mo, ay pumunta ka lang dito, ganito lang ang gagawin mo, hindi mo kailangan mameke, lalo na kung ganyan na Yung delay. yung meron talagang ano, kasi once na sinasabi, ang hirap kumuha, tapos ganito ang mangyayari, ang daming requirements. So pag naging ganun ang mangyayari, ang tendency, gagawa ka at gagawa ng paraan na maging peke na lang lahat. Ayun. So talagang mahirap pag yung ganun yung pamamaraan natin na sobrang pinatatagal ng pinatatagal. Lalo na yung mga maraming Ang problema kasi Sa, sa government. sa experience mo, Doktora, mas nakararami ba ang sinungaling na Pilipino sa nagsasabi ng totoo? Pilipino, ha? Innate po sa lahat ng tao na may tendency magsinungaling. Ngayon, kung nakikita ng isang tao na umuubra ang pagsisinungaling, Nakakalusot, ganun. ang tendency, gagayahin at gagayahin mo eh. Gagawin So, at gagawin at gagawin. Pero kung halimbawa, napunta ka sa isang lugar na napaka-truthful, napaka-honest, ganon, ikaw mismo, you are in an environment na ikaw yung distrusting, ikaw yung magiging hindi normal dun sa grupo na yon. Eh kung normal yung environment nyo na lahat kayo nagsisinungaling, tapos walang nag-a-accuse sa inyo na sinungaling kayo, therefore, mas marami na sasabihin natin, innate sa atin, ang pagiging sinungaling. Lalo na sa isang komunidad na gano'n. Halimbawa, Sa ganito. kasaysayan ng Pilipinas, paano mo titignan ang pagsisinungaling ng Pilipino? Halimbawa, pag sinabi po natin na, ay, nanalo yan eh, kasi nandaya yan. Tayo, pag ang nangyari din natin, halimbawa kahit sa isang laro, sasabihin, bakit nanalo yan? Sabihin ganun, tignan nga natin, dinaya yan eh. Puro ganun. So since nagiging ganun yung natin, yung pamamaraan kung paano nakikita ang isang sitwasyon, every now and then, palagi ang tingin natin, may pandarayang nangyayari kahit sa anong klaseng pagkakataon na yung isang tao nanalo na kahit alam mong maayos na maayos. Tingnan nyo, halimbawa sa isang basketball game, pag natalo, sasabihin ganon, yung referee ang gumawa ng yan. Luto. Tama, yung word ni luto. Pero pag tinignan nyo sa abroad, pag nanalo isang team, okay lang. Walang nagsasabi na niluto yung laro. Walang nagsasabi na binenta yung laro. Naku, Sa laban atin, pa naman. innate yung May laban pa naman binenta yung laro, niluto yung laro. Kasalanan ng coach. Di ba? May mga lahat merong, it's more of yung nagbe-blame po tayo. Kaya ang tendency, deny po tayo ng deny. So, sa atin, innate yung mas ma-effective na pamamaraan sa isang sitwasyon na ang depensa natin is to deny. And when you say you deny, umpisa na po yun ng pagsisinungaling. Denial, Halimbawa, ganito naman. Doon kasi, di ba, alam ng halos karamihan na pagka pumunta ka sa Batanes. Wow, ganda. Yung Batanes. Not maganda lang. Honest. Yung honesty. Hindi, honesty doon tayo sa honesty. Iyan, ngayon, pagka bumili ka, pwede kang bayaran mo na lang, susuklian mo yung sarili mo. Correct. Kahit wala yung tinder, wala ganito, ganyan. How about naman yung, I was once a leader of that town or province, tapos na-assign ako as government employee. Ngayon pinapasa sa akin, ako ang ganito ganyan. Abad ba yan? Leading your honor. Wala namang iba. Leading your honor. Paano ang impression ng mga tao ng ganon, doktora? Kasi leader ka ron eh. Bakit ganito ang impression namin sa iyo ngayon nandiyan ka sa gobyerno? Kumisan po ang nagiging problema. May mga pagkakataon na some people create an attitude towards a certain person. Hindi pa man sasabihin ganun na pagdating pa lang ganun, ay, alam mo, yan yung ganito, ganyan. So, ikaw tuloy, pag dumating na siya at namunong ganun, yun na yung pakiramdam mo sa kanya. And once na inassume mo kaagad yung attitude na yon, ang tendency, ganun ka na eh. Mahirap na para baguhin, not unless sa talagang kilalanin mo maigi yung isang tao. Yun po yung mahirap na tayo, nagcreate na tayo ng certain attitude. Kasi paniniwala natin ganun eh. Hindi pa natin nabibigyan ng chance yung tao, ganun na yung tingin natin sa kanya. Kumbaga, nag-judge agad. At meron po kasi tinatawag na
anong tawag to? You profile a person in a blink of an eye. Na parang, dahil sa sobrang dami mo na nakita, parang pag di mo ganun, ay, Ko na siya. ano yan Ko na eh. siya. Ganyan talaga yung ano mo, mukhang ganyan na. Halatang-halata naman sa pananamit niya, halatang-halata sa, yung ganun pa lang, yung pananamita pa lang, parang mayabang na, may mga ganun po. Doktor, ito. Anong pananaw mo dun sa isang bata na 19 anyos na college student na nag-aaral? Babae. Yung babae. Na, yung nanloko ko, parang identity tape na ginawa. Kaila Maricel Lacsa, at doon sa asawa. Anthony. Identity theft. Oh, theft. One. Ingat ka. Yung mga Facebook account mo, tsaka Twitter account mo. Nangihingi siya ng parang pera dun sa mga kakilala nung Tapos mag-asawa. Gamit niya, siya yung siya yung nagpapanggap na kamag-anak or siya mismo si Maricel Lacsa. Alam niyo yung mga ganun kasi there's a possibility na napaka-sociopath ng behavior and definitely ang sociopath hindi po yung akala yung psychotic, ano. Ang sociopath po napaka-jovial ng dating pero actually pinag-aaralan na kung paano kikilos in such a way na kagaya niya kung gusto niya talaga magkapera, hindi naman po siya sabihin yung arrogante kasi nga magpapakilala siya tapos ngayon nakukumbinsi niya isang tao. So pag yung ganun po na meron kayong tinatawag na sociopathic behavior, hindi po ibig sabihin no na yung lalo na kung kausap mo sobrang yung napaka bibong-bibo, ang ayos-ayos, baka may mga pagkakataon na napag-aaralan niya yung pagkilos nyo, tapos pag gumawa po siya na isang krimen, hindi siya remorseful doon. Parang hindi kasi Hindi ganito nagsisisi. talaga. Kaya nga tayo, dapat nga, sabi nga, mag-ingat na kayo. Kasi kagaya nun yung kina Maricel Lacsa na yan, sa kay Anthony... Lalo ko na doon, ingat. Hindi yun. Kasi ngayon, RJ, meron na naman kumakalat. Bakit? Nangihingi. Bakit lalo na ikaw doon? Bakit? Kasi active sa Facebook yan, si Dondo. Baka mabiktima. Hindi, wala pa akong nakikitang kuha ni Dondo sa Facebook eh. Naku naman! Wala si George. Naku naman! Dami ebidensya. Pinoprovoke ko lang. Yun pala, wala si George. Kasi ngayon, merong kumakalat kasi na balita na merong mga nangihingi, extortion talaga. Marami. RJ. Online, Ginagamit nila ang pangalan ni President Digong. Sipit labi niya. Digong. Sipit labi niya na. Sipit labi niya, ginagamit BPI. din yung pangalan. Nakalusot po sa Halos BPI. karamihan ganun, 700 RJ. million. Pati bangko, pinupuntahan nila na kami meron na yung malalaking negosyante na hindi sumuporta sa kanila o ikaw, kailangan ka magsuporta na ngayon. Mag-ingat po kayo. Yan ang pinagkuhan ngayon. Pagka meron Buti daw sinabi ganun. mo sa... Oo. Mahirap party. Madali rin tayo. Baka madali ko eh. Oo. It's just like saying po na yun na nga ang mahirap din sa atin na mahilig na tayo magsinungaling, napaka-gullible pa natin. Yun po yung pinakapangit na pamamaraan na Dinakibol na lang, doktora, pag nanakaw. kasi 'di ba, ang mahirap sa atin kaya nga ang daming ano yung dugod. Parang Budol-budol. It's one way of saying na nabubudol-budol ka dahil kasi nga naniwala ka eh. Trust. Oo, naniwala ka eh. Pinag-aralan eh. Hindi pa paano madaling makumbinsi yung isang tala regarding about budol-budol gang, dugo-dugo gang. Diba tatawag sa iyo, na-aksidente yung amo mo, ito. At saka parang nai-hypnotize daw sila. Pang napapasunod dun sa tao. Not Alam mo, necessarily hypnotism yun eh. Hindi yun hypnotism. Kasi hypnotism, siguradong eye to eye, contact yung ganun eh. Yung tulad nung ano, yung tulad ng hindi lang sinasabi, hindi lang malaman. Napag-aralan yan. Tama yan. Tama yung sinasabi nyo na pag-aralan. Kasi kung hindi ka napag-aralan, na lalo na pag sinasabing ganun, ay, katulungan nandito na. O tapos, ay, Anong oras dumarating? Anong oras ka umaalis? Magkasabay ba kayo mag-asawa? O Tapos meron kang ibang kasabay, yung anak mo? O baka naman kung ano naman Sa load lang, doktor eh. May nag-text sa load eh. Bigyan niya ako ng 300 ngayon. Nako, isa pa lang yung minyo. Sinusundan ko yung misis mo ngayon. May nandito pumasok sa hotel. Kailangan makuha ko yung informasyon. Naku, misis Eh, nagkamali. Di ako naloko dyan eh. Buti pa mag-asawa ka. Mga hindi ko inaasahan. pero Si totoo Dati Len din nabiktima dyan kasi may nagtext si Dati 300. Sabi niya, nagkamali daw ng pasa. Correct, Kaya may lang walang load si that girl. 150 lang yung Meron. pinasa. May gano'n nangyari. tingnan ka. Doktora, nag-text sa amin, sabi niya, Lola at please, lolo. hindi gano'n, sabi, please, text ganito para
magkaroon ka ng discount sa BPI. Naniwala yung asawa ko, di nag-send ka agad siya. Sabi ko, ano yun, tinex mo? Mali yan. Na-scam ka. Sabi niya, oo nga, huli na nung ma-realize kung nung Pero ma-send nagbigay niya. kayo? Oo, 50 pesos. Nag-forward ka? Doktora, Yung asawa ko, yung asawa nilagay niya ko. ba sa hindi magandang yung asawa niya naging biktima? Ang ganyan, dapat Na-realize niya nung na-send dapat na. ba sinasabi ng isang Kahihiyan asawa yun eh. Nako. yung kahihiyang ginamot ng kanyang asawa? Hindi naman masyado kahiyan yun. Hindi Kumbaga, masyado. experience lang naman Ulitin yun. nyo, ulitin nyo. Okay lang pala kita. Gawin nyo isang daan. Hindi na-realize naman niya. Yung pagkakamalian. Tetext niya nga sana mumurahin niya daw. Kasi kahit murahin mo yan, hindi na yan babalik. Hindi mo nga kilala kung sino yung minumura mo. Kaya nga siguro dapat Okay talagang ba yun na yung nangyari sa'yo? siguro po, ang Hindi gusto- wala bang karapatan yung asawa niya na kagalitan ito? Experience lang naman yun. Teka muna, magpapaliwanag yung tinatanong ko ito eh. May mga kalalakihan po na kumisang pagdating sa ganyan, ayaw po talaga nilang napapahiya. Pero kung ang intention nyo naman is for other people to learn from the experience, I think mas maayos Hindi ba lang. dapat na humingi siya ng permiso sa asawa niya? Bago. Siguro po Para kasi in kung public na sabihin. not unless na ang tingin po niya sa isang ganong bagay is something anecdotal. Kasi sometimes kasi pag anecdote ang pagpapresent mo na tungkol sa pamilya mo, Alam mo na parang iniisip ko ngayon, hindi lang ito ang unang pagkakataon Maginawa niya yun. na nagawa nito kay Ragwag. Hindi, parang sinasabi niya na, di ba meron po si Sir Pepe Pimentel, di ba palagi sinasabi niya something Sabihanan. negative sa biyanan niya. So, not unless siguro na may permission na po siya na tungkol doon sa biyanan niya na it becomes an anecdote nga, okay lang po. Mabait naman yung So, biyanan I niya. guess, dapat po si that girl, since nagbibigay siya ng words of wisdom, pinapaalam na niya yung mga gagawin niyang anecdotes. Para sa ganun naman, baka mamaya Tulog pag pa ba? nakitang Tulog ganon, pa? eh sabihin, uy, naboy ko, ikaw pala yung asawa niya. Hindi alam. Tulog pa eh. Hindi, siyempre pag nakita ko yun, Oo eh. Ito pala yung asawa. Ito pala yung asawa nito. Tanga ako. Asawa niya, tanga ako. Hindi naman tongo. Grabe ka naman. Ikaw din nag-iisip ang mali. Hindi yung tao. Baka maisa siya, di sabihin sa'yo, tanga ka din. Ako na yan ako. Okay ka ba siya? Ganito nangyayari kasi, doktora. Walang yan talaga yung mga communication Globe, Smart, Sat, lahat ng mga yan. Lahat, pati san. Mag-load ka ng ganito. Unlimited text, unlimited call. Lahat ng network. Di send ka na send. Maya meron na. Over ka na. Di-deduct ko na Sabi? ganito, ganyan. Ito lang yung unlimited na limited. Yeah, totoo yan. Pero speaking of telecommunication, Naku, tanggalin nyo yan. Palit ko si Jerry dyan. meron kasing isang kumpanya na gustong pumasok sa telecommunication business. Na gustong pumasok sa telecommunication business. Nagkakamali para San Miguel Corporation siya. kuha na. Binili na Globe tsaka ng Smart. Nagsanib pwersa sila na bilhin. Pero kung hindi bibilin RJ, ano gagawin ng Smart tsaka ng Globe? Kasi kung magkakaroon ng isa, hindi. Ito nga, kung magkakaroon ng isa, napapasok. Yung frequency about sa signal na pwedeng makatagos kahit saan, yung pinapaliwanag ng San Miguel Corporation mas mapapaganda ang ating internet connection, ang ating signal. Pero bakit napilitan ibenta ng San Miguel Corporation? Para sa kaalaman ng lahat, para alam natin. Kasi napakahirap nilang makakuha ng permit. Ang daming dadaanan. Binenta na ba? May benta na. Binibili. Nabili na. Pinagtulungan kasi na inoperan yata ang San Miguel more than 100 million pesos. Binili na. More or less parang gano'n ang halaga. Pinagdulungan. Na kung nabigyan sana ng pagkakataon, makahawakan ng San Miguel Corporation yung pinakamalakas na spectrum of the frequency na naibigay sa kanila. Ganon? Pero pinagtulungan para Para hindi sila makapasok. para sila makapasok. Pero sabi ni President-elect Digong, mag-ingat kayo. Bantayan ninyo
At pagpasok ko, ganyan pa rin serbisyo ninyo. Tatanggalin ko Meron kayo. akong papapasukin dyan na iba. Yan. Para maganda. Okay. Hello, Larry Galgano. Ano, sa Cavite. Kay Ma'am Luz Bimindo Obeya. Magandang umaga po. Maraming salamat po. Sa Larry panonood Galgano. palagi dito ho sa Pundahan ni Kuya Daniel. Kami po is pansamantala magpapaalam muna sa inyo at susunod na ang programang Morning Kuya